Ibinigay mo ang iyong pawis, dugo, at dangal para sa kanyang pangarap. Pero sa araw ng kanyang tagumpay, isang malamig na piraso ng papel ang isinukli niya sa iyo. Isang divorce paper. Ang asawang pinag-aral mo, ikinahiya ang iyong magaspang na palad. Ngunit sa pag-ikot ng mundo, ang dating kinalimutan ay siya palang tanging pag-asa ng kanyang nalalantang buhay. Sino ngayon ang mas kailangan ng awa? Ito ang kwento ng muling pagbangon ng isang pusong tinapak-tapakan. Pumirma ka na rito, Carmen. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa isang taong hindi ko na kayang ipakilala sa mga kasama ko sa ospital. Nakakahiya. Ang boses ni Javier ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng kanilang maliit na kusina. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy na may mga gasgas na ang lamesang naging saksi sa bawat gabi ng kanilang pag-aaral kung saan si Carmen ay nananatiling gising upang pagsilbihan siya ng kape habang binabasa niya ang kanyang mga makakapal na libro sa medisina. Dahan-dahang ibinaba ni Carmen ang mangkok ng mainit na sinigang nakakarating lang mula sa kalan. Ang usok nito ay humahalimuyak sa bango ng sampalok at sariwang gulay, ang paboritong putahe ni Javier tuwing pagod ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang amoy na dati ay nagbibigay ng ginhawa ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na puno ng kalyo, tuyot, at may mga peklat mula sa 5 taong pagtatrabaho sa malalamig at mapanganib na minahan sa ibang bansa para lamang may maipadala siyang pondo para sa tuition fee ni Javier, ay nagsimulang manginig. Javier, anong ibig sabihin nito? Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumingon si Javier, suot ang kanyang bagong plansang puting coat, ang simbolo ng tagumpay na pinangarap nila ng magkasama. Ngunit sa mga mata nito, wala na ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pasasalamat noong huling gabi bago siya umalis patungong abroad. It's a divorce paper, Carmen. O baka naman kailangan ko pang i-translate sa Tagalog para maintindihan mo? Hiwalay na tayo. Tapos na ang obligasyon ko sa iyo. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Carmen. Tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Javier ay parang sampal na nagpabura sa lahat ng hirap na tiniis niya. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa lamig ng tunnel sa minahan, ang mga sugat sa kanyang balat na hindi na ipinapakita sa video call para hindi ito mag-alala. Ang lahat ng iyon ay itinapon na lamang sa isang iglap dahil lamang sa siya ay nakakahiya. Nakakahiya? Pag-uulit ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang pagkakaiba ng kanyang maitim at magaspang na balat laban sa maputi at malinis na papel ng divorce ay isang masakit na katotohanan. Dahil ba sa mga kalyong ito, Javier? Dahil ba sa hindi na ako kasing ganda ng mga kasama mong doktora? O dahil nakalimutan mo na kung paano naging posible ang bawat hibla ng telang suot mo ngayon? Tumawa ng maikli si Javier, isang tunog na puno ng panunuya. Huwag mo akong sumatan, Carmen. Utang na loob? Binayaran ko na yan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa'yo bilang asawa ko habang wala ka. Pero ngayon, doktor na ako. I deserve someone who matches my status. Hindi isang babaeng amoy luya at may dumi sa ilalim ng mga kuko. Mula sa pintuan ng kusina, pumasok si Doña Matilda, ang kanyang biyenan na suot ang mga alahas na binili rin ni Carmen gamit ang kanyang pinaghirapang dolyar. Ang matanda ay naglabas ng isang mapang-aping tingin, ang uri ng tingin na ibinibigay sa isang basurang kailangang ilabas ng bahay. Tama ang anak ko, Carmen. Huwag kang maging makitid ang utak. Sa tingin mo ba, kapag dinala ka ni Javier sa mga charity ball, kakayanin mo makipag-usap sa Ingles? Baka pati kutsara at tinidor ay hindi mo alam gamitin ng tama. Maging practical ka.
Kunin mo ang konting pera na iniwan namin dyan at bumalik ka na sa probinsya nyo. Hindi na nagawa pang sumagot ni Carmen. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nadudurog, nagiging abo na tinatangay ng hangin. Ang sakit ay hindi na nagmula sa galit, kundi sa isang malalim at malamig na kawalan. Ang bahay na ito, na itinuring niyang kanlungan, ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili ay naging isang estranjero na may pusong bato. Dahan-dahang lumapit si Carmen sa mesa. Hindi niya tiningnan ang sobre. Sa halip, tinitigan niya ang isang maliit na frame ng litrato sa gilid. Ang kanilang kasal na simple lamang, kung saan nangako si Javier na siya ang magiging korona ng kanyang buhay kapag nakapagtapos na siya. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen habang ang unang patak ng luha ay bumagsak sa tuyot niyang palad. Javier, tawag niya sa pangalan ng asawa. Hindi bilang isang pagsusumamo, kundi bilang isang huling pamamaalam sa alaala ng lalaking minahal niya. Ang sabi mo nun, ang pag-ibig ay hindi natatapos sa hirap. Ngunit nakalimutan mong ang pinakamalaking pagsubok sa isang tao ay hindi ang kahirapan, kundi ang ginhawa. Tumalikod si Javier, tila hindi narinig ang kanyang sinabi at nagsimulang mag-ayos ng kanyang gamit. Iwan mo na ang susi sa lamesa bago ka umalis bukas ng umaga. Ayokong madatnan ka pa rito pagbalik ko mula sa shift ko. Naiwang mag-isa si Carmen sa gitna ng kusina. Ang ilaw ng bumbilya ay tila kumukurap, nakikidalamhati sa kanyang katahimikan. Ang mangkok ng sinigang ay lumamig na, nawalan na ng halaga, katulad ng kanyang pagsasakripisyo. Habang nakatayo sa gitna ng dilim, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na magiging mitsa ng kanyang muling pagkabuhay. Saan nga ba napupunta ang lahat ng pag-ibig na ibinigay mo sa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? At sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang lihim na lakas ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pangangailangang bawiin ang dangal na ninakaw sa kanya sa loob ng 5 mahabang taon. Nang muling humangin ng malakas sa labas, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon sa bakuran, tila bumubulong na ang gabi ay matatapos din, at ang bukas ay magdadala ng isang bagong Carmen na hindi na muling magpapaapi. Ngunit bago iyon, kailangan niyang harapin ang katotohanan sa gabing ito. Wala siyang ibang matutuluyan, kundi ang sarili niyang mga pangarap na ngayoy nagkapira-piraso. Ang malakas na tunog ng isang plastic na bag na humampas sa basang semento ng kanilang garahe ay tila isang hudyat ng katapusan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang malamig na hangin ng madaling araw ay nanunuot na sa manipis na t-shirt ni Carmen. Pinanood niya ang kanyang mga lumang damit, mga kupas na blusa at pantalong ginamit niya sa pantatrabaho sa minahan na nagkalat sa lupa, dahan-dahang nababasa ng ambon. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo ang pagkukuha ng mga basurang yan dahil darating ang mga bisita ni Javier mamaya. Ayokong makakita sila ng kahit anong dumi sa paligid. Ang boses ni Doña Matilda ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Puno ng pagmamalaki at kawalan ng puso. Hawak ng matanda ang isang walis tingting. Tila ba diring-diri na mapadikit sa kahit anong bagay na pagmamay-ari ni Carmen. Yumuko si Carmen upang pulutin ang isang maliit na rebulto ng santo, ninyo na dinala niya pa mula sa probinsya. Ang tanging bagay na hiningan niya ng gabay sa tuwing pakiramdam niya ay hindi na niya kaya ang hirap sa abroad. Nay, kahit konting respeto naman po, 5 taon ko kayong pinagsilbihan. 5 taon kong ipinadala ang lahat ng kinikita ko para lang mabayaran ang mga utang nyo at mapaganda ang bahay na ito. Isang matalim na halakak ang isinagot ni Matilda. Respeto? Carmen, maging totoo tayo.
Binayaran ka lang namin sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng titulong asawa ni Javier. Pero tignan mo ang sarili mo. Para kang tuyot na sanga ng puno. Baog ka na nga. Wala ka pang pakinabang sa lipunan. Isang malaking pabigat ka lang sa anak ko na ngayon ay isang ang iginagalang na doktor. Isipin mo na lang na itong pagpapaalis namin sa iyo ay isang pabor para makahanap ka ng lalaking kauri mo. Iyong mga nangangalakal o construction worker. Ang mga salita ng matanda ay parang mga linta na sumisipsip sa huling natitirang lakas ni Carmen. Ang sakit ng panunumbat ay mas matindi pa kaysa sa pagod ng kanyang katawan. Habang isinisiksik niya ang kanyang mga gamit sa sira-sirang maleta, isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa bulsa ng isang lumang jacket ni Javier na aksidenteng naisama sa kanyang mga gamit. Dahan-dahang binuksan ni Carmen ang sobre. Sa loob nito ay mga litrato, hindi ng kanilang nakaraan, kundi ng kasalukuyang itinatago ni Javier. Doon, nakita niya ang kanyang asawa na may kasamang isang babaeng maganda, maputi, at halatang galing sa mataas na lipunan. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng tamis habang nasa loob ng isang mamahaling restaurant. Ngunit ang mas napadurog sa puso ni Carmen ay ang petsa sa likod ng isa sa mga litrato. 2 taon na ang nakalilipas habang siya ay nakaluhod sa putikan sa ibang bansa, habang tinitiis niya ang gutom para lang makapag-ipon ng pambili ng stethoscope at mga gamit ni Javier. Ang asawa niya ay masayang nagpapakasasa sa piling ng iba gamit ang perang ipinapadala niya. Ang bawat sentimo ng kanyang pawis at dugo ay naging pambayad lamang sa mga bulaklak varegalong ibinigay ni Javier sa ibang babae. Ang bawat gabing pinalipas niya sa ilalim ng lupa, sa gitna ng panganib ng pagguho ng minahan, ay ginamit lamang ng asawa niya di sa mo tienduang chokehak. Ano, natulala ka na riyan? Muling bulyaw ni Matilda habang dahan-dahang lumalapit at pilit na sinisilip ang hawak ni Carmen. Nang makita ang mga litrato, hindi man lang nagulat ang matanda. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ah, nakita mo na pala si Clarissa. Maganda, di ba? Anak siya ng isang direktor sa ospital. Siya ang tamang babae para kay Javier. Hindi katulad mo na amoy lupa at uling. Dahan-dahang tumayo si Carmen. Ang pang-inginig ng kanyang mga kamay ay tumigil, pinalitan ng isang matigas at malamig na pakiramdam na tila bakal. Tinitigan niya si Matilda ng diretso sa mga mata, isang tinging hindi kailanman nakita ng matanda mula sa dati, ay sunod-sunuran niyang manugang. Nay, ang perang pambayad sa restaurant na ito, ang perang pambili ng alahas na suot ni Clarissa sa litratong ito, galing sa akin yan. Ang boses ni Carmen ay mababa ngunit puno ng bigat. Galing yan sa dugong lumabas sa mga kuko ko noong nagtatrabaho ako para lang hindi kayo magutom. Hindi niyo lang ako ipinagpalit, ninakawan niyo pa ako. Wala kaming ninakaw sa'yo, depensa ni Matilda. Bagaama't bakas ang bahagyang pagkahiya sa kanyang boses na agad ding naging galit. Bayad yan sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay mo. Nayon, umalis ka na. Huwag mo kaming dudumihan dito. Walang imik na binuhat ni Carmen ang kanyang basang maleta. Ang bigat nito ay tila dumaragdag sa bigat ng kanyang bawat hakbang patungo sa gate. Sa bawat paghakbang, nararamdaman niya ang malamig na tubig na pumapasok sa kanyang sira-sirang tsinelas. Nang makarating siya sa dulo ng bakuran, huminto siya sandali. Inilabas niya ang kanyang Santo Niño mula sa bag. Kahit basang-basa na siya, kinuha niya ang dulo ng kanyang t-shirt upang punasan ang putik na tumalsik sa mukha ng rebulto. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kahoy, tila humihingi ng huling lakas bago tuluyang talikuran ang lugar na tinawag niyang tahanan. Sa gitna ng pagiging biktima, pinili niyang protektahan ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang dangal va pananampalataya.
Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking bahay na lunti ang kulay. Ang mga ilaw sa loob ay unti-unti nang bumubukas. Hudyat ng masayang umaga para sa mga taong nasa loob, habang siya ay papalabas sa dilim. Eksaktong paglabas niya ng gate, isang marangyang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang liwanag ng headlight nito ay naging sanhi upang mapapikit si Carmen. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba si Javier. Hindi siya nag-iisa. Nakasandal sa kanyang balikat ang babaeng nasa litrato, si Clarissa. Tumingin si Javier kay Carmen, ngunit walang bakas ng pagkilala o awa sa kanyang mga mata. Tila ba isa lamang itong estrangerong nakaharang sa kanyang daanan? Inalalayan niya si Clarissa na bumaba. Ang kanyang kamay ay maingat na nakahawak sa baywang ng babae. Isang uri ng pag-iingat na hindi niya kailanman ipinaramdam kay Carmen. Javier. Ang pangalan ay tila isang mapait na lasa sa dila ni Carmen. Huminto si Javier sa tapat niya. Ngunit hindi para kausapin siya. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Naglabas ng ilang libong piso. Itinapon ito sa paanan ni Carmen sa gitna ng putikan. Gamitin mo yan pamasahe pa uwi sa probinsya. Ayokong marinig na naglalakad ka sa kalsada at sinasabi mong asawa kita. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nababasa ng ambon sa ibabaw ng basang kalsada. Si Clarissa ay tumingin kay Carmen mula ulo hanggang paa bago naglabas ng isang maikling tawa na tila isang huni ng mapanuring ibon. "Hon, let's go inside. It's cold out here." Maktol ni Clarissa habang nakayakap sa braso ni Javier. Pumasok ang dalawa sa loob ng gate nang hindi na muling lumingon. Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang isang hatol ng kamatayan para sa nakaraan ni Carmen. Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng ulan, nakatitig sa perang nakasubsob sa putik. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging basahan bago mo mapagtanto na ikaw ay may kakayahang sunugin ang lahat ng nanakit sa'yo? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong itim na sasakyan ang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Isang matandang lalaki na may seryosong mukha ang tumingin sa kanya. "Carmen? Ikaw na ba yan?" Ang boses ng matanda ay puno ng pagkagulat. Tila ba may dalang isang mahalagang balita mula sa nakaraang pilit na kinakalimutan ni Carmen. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Ngunit ang pinakamalalim ay yaong galing sa taong pinag-alayan mo ng iyong buhay. Dahan-dahang itinaas ni Carmen ang kanyang paningin. Sa gitna ng malabo at basang paligid, nakilala niya ang mukha ng matandang lalaki sa loob ng itim na sasakyan. Siya si Mang Carding, ang foreman sa minahan sa ibang bansa kung saan nagtrabaho si Carmen ng 5 taon. Si Mang Carding ang nakasaksi sa bawat patak ng pawis ni Carmen, at siya rin ang nailigtas ni Carmen nang minsang magkaroon ng malaking pagguho sa loob ng tunnel. "Mang Carding." Ang tinig ni Carmen ay halos mapatid dahil sa lamig at pagod. Mabilis na bumaba si Mang Carding mula sa sasakyan. Hindi nito pinansin ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Amerikana. Agad niyang binuhat ang maleta ni Carmen at inalalayan ang babae. "Diyos ko, Carmen! Anong nangyari sa iyo? Bakit ka narito sa gitna ng ulan?" At sino ang lalaking kakarating lang na tila ba itinuring kang basura? Tumingin si Carmen sa saradong gate ng bahay ni Javier. Pagkatapos, tumingin siya sa paanan niya, sa mga basang pera na nakahalo na sa dumi ng kalsada. Isang matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Imbes na pulutin ang pera, dahan-dahan niya itong tinapakan gamit ang kanyang sira-sirang tsinelas. Ibinabaon ang huling bakas ng awa ni Javier sa ilalim ng putik. "Wala na po ang Carmen na kilala niyo, Mang Carding. Ang Carmen na narito ngayon ay ang babaeng natuto ng lumakad palayo sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob." Sabi niya ng may panginginig, ngunit may determinasyon sa boses.
Pumasok si Carmen sa loob ng sasakyan ni Mang Carding. Ang init ng aircon sa loob ay tila isang estrangerong yakap na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang nanginginig na katawan. Pinanood niya ang unti-unting paglayo ng bahay ni Javier habang umaandar ang sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila ba isang pahina ng kanyang buhay na dahan-dahang pinupunit. Dinala siya ni Mang Carding sa isang malinis at tahimik na bahay sa labas ng lungsod. Dito ka muna, Carmen. Alam mo namang malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung hindi dahil sa tapang mo sa loob ng minahan, matagal na akong nabaon sa ilalim ng lupa. Ngayon, hayaan mo naman akong tulungan ka, ni Carmen sa gabing iyon. Habang hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa na ibinigay ni Mang Carding, napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata niyang dati ay puno ng pagsusumamo, ay ngayon ay tila ba nag-aapoy sa isang bagong layunin. Hindi niya ininom ang tsaa para lamang sa uhaw. Ininom niya ito bilang simbolo ng kanyang pagtanggap sa bagong simula. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, binuksan ni Carmen ang isang maliit at lihim na bulsa sa loob ng kanyang santo. Ninyo. Doon, may nakatagong isang maliit na USB drive at ilang pirasong alahas na ginto na nakuha niya mula sa mga side deal sa minahan na hindi niya kailanman sinabi kay Javier. Ito ang kanyang emergency fund na orihinal niyang binaalak gamitin para sa pagpapatayo ng sariling klinik ni Javier. Ngunit ngayon, gagamitin na ito para sa kanyang sariling kalayaan. Sa kabilang banda, sa loob ng magandang bahay ni Javier, ang kapaligiran ay puno ng katuwaan. Nagbubukas sila ng mamahaling wine kasama si Clarissa at Doña Matilda. Ngunit sa gitna ng kanilang halahakan, isang tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa mail slot ng kanilang pinto. Isang puting sobre ang dahan-dahang dumausdos sa sahig. Pinulot ito ni Javier nang may pagtataka. Walang pangalan ng sender ang nakasulat. Nang buksan niya ang sobre, isang maikling sulat ang nasa loob, nakasulat sa pulang tinta na tila ba nagbabala. Ang bawat sentimong ginamit mo sa iyong kasinungalingan ay may katumbas na interes. Ang panimingil ay nagsisimula na. Nabitawan ni Javier ang baso ng wine na hawak niya. Ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay lumika ng isang nakabibinging tunog sa gitna ng katahimikan. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa sulat, isang simbolo ng minahan kung saan nagtrabaho si Carmen. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Javier. Carmen, yun lamang ang naisambit niya. Ngunit alam niyang huli na. Malayo na ang babaeng siya mismo ang nagtaboy palayo. Ang hindi niya alam, ang babaeng minsang hinamak niya bilang amoy uling ay may hawak na lihim na kayang wasakin ang kanyang lisensya bilang doktor sa isang idlap. Samantala, sa tahimik na kwarto ni Carmen, tahimik niyang kinuha ang isang gunting. Humarap siya sa salamin at marahang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na minsang pinuri at minahal ni Javier. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay simbolo ng bawat alaala na handa na niyang bitawan. Mula ngayon, wala nang Carmen na iiyak dahil sa pag-ibig. Ang Carmen na makikita niyo sa susunod ay ang Carmen na titingalain niyo, ngunit kailanman ay hindi niyo na maaabot. Ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang itinanim mo ng may luha, aanihin mo ng may dangal. Dahan-dahang binalatan ni Carmen ang isang sariwang luyang dilaw. Ang matapang na amoy nito ay humalo sa halumigmig ng umaga sa kabundukan ng Rizal. Ang kanyang mga kuko na dati ay sinariwa ng pag-aalaga sa ibang bansa, ngayon ay muling nabahiran ng kulay ng lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat bahid ng dumi ay hindi para sa pangarap ng iba, kundi para sa sarili niyang pagbangon. Sa tulong ni Mang Carding,
Nakabili si Carmen ng isang maliit at abandonadong lupain na puno ng mga ligaw na halamang gamot. Habang ang ibang tao ay nakatingin sa lupang ito bilang isang sukal, ang mga mata ni Carmen ay nakakita ng isang kayamanan. Sa loob ng minahan noon, natutunan niya ang tungkol sa mga likas na lunas mula sa mga katutubong kasama niya sa trabaho, mga lihim ng kalikasan na mas mabisa pa kaysa sa mga mamahaling gamot sa botika. Tumatalsik ang maputik na tubig sa kanyang mga binti habang binubungkal niya ang matigas na lupa gamit ang isang lumang asarol. Ang bawat paghampas ng bakal sa lupa ay tila isang paglalabas ng lahat ng galit at pait na naipon sa kanyang dibdib. Pawis na pawis siya. Ang kanyang suot na kamiseta ay basang-basa at dumidikit sa kanyang katawan, ngunit hindi siya humihinto. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang di-aircon at mabangong opisina sa ospital, masayang humihigop ng kape si Javier. Ang kanyang puting coat ay walang kahit isang mansa, kasing puti ng kanyang pagkukunyari. Dr. Javier, ang galing ng huling surgery mo. Siguradong ikaw ang susunod na chief of surgery. Puri ng isang kasamahan. Ngumiti si Javier ng may kumpiyansa. Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng mga pasyenteng galing sa mahihirap na pamilya, mabilis niyang iniiba ang kanyang tingin. Para sa kanya, ang kahirapan ay isang sakit na ayaw niyang mahawaan. Hindi niya alam na ang bawat segundong ginugugol niya sa pagpapakasasa sa papuri ay katumbas ng bawat patak ng pawis ni Carmen na dahan-dahang bumubuo ng isang imperyong gigiba sa kanyang kinalalagyan. Ni Carmen sa ilalim ng matirik na araw. Kuminto siya sandali at pinunasan ang kanyang noo gamit ang kanyang braso. Kinuha niya ang isang piraso ng halamang gamot na kakaani lang niya at dahan-dahang tinikman ang pait nito. Imbes na mumiwas, ngumiti siya. Ang pait na ito ang magpapaalala sa akin kung gaano katamis ang tagumpay kapag nakuha ko na ito. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Ang mga ito ay puno na ng isang mapanganib na ningning. Habang lumilipas ang mga linggo, ang maliit na kubo ni Carmen sa bundok ay naging isang munting laboratorio. Sa gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, maingat niyang itinatala ang mga formula ng kanyang mga herbal oil at saa. Ang bawat bote na natatapos niya ay may tatak na puso ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga pananim, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang umakyat sa bako-bakong daan patungo sa kanyang lupain. Huminto ang sasakyan at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, mukhang isang maimpluwensyang negosyante. Sabi nila, dito ko raw matatagpuan ang babaeng gumagawa ng lunas na nagpagaling sa malalang rayuma ng dating foreman ng Goldfields Mining. Sabi ng lalaki habang sinusuri ang paligid ng may paghanga. Naglakad si Carmen patungo sa kanya, bit-bit ang kanyang asarol. Ang kanyang mukha ay may bahid ng uling at lupa, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang reyna. Ako si Carmen, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tinitigan siya ng lalaki, tila hindi makapaniwala na ang tanyag na himalang manggagamot ng Rizal ay ang babaeng nasa harap niya na mukhang ordinaryong magsasaka. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Carmen, naramdaman niya ang isang awtoridad na hindi nabibili ng salapi. Samantala, sa lungsod, nakatanggap si Javier ng isang tawag mula sa bangko. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagkataranta. Anong ibig niyo sabihing may problema sa account ko? Imposible! Kalalabas lang ng bonus ko. Ang boses sa kabilang linya ay malamig. May naghain po ng reklamo tungkol sa pinagmula ng mga pondo na ginamit sa pagbabayad ng inyong mga utang noong kayo ay nag-aaral pa. Pansamantalang, naka-freeze ang inyong mga asset para sa investigasyon. Nabitawan ni Javier ang kanyang mamahaling ballpen. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol. Naalala niya ang sulat na natanggap niya noong nakaraang buwan. Carmen, ikaw ba ang gumagawa nito?
Bulong niya sa hangin ng kanyang opisina na biglang naging malamig. Sa bundok, nakikipagkamay si Carmen sa negosyante. Ang unang kontrata para sa malakihang produksyon ng kanyang mga produkto ay nakalatag na sa ibabaw ng kanyang lumang lamesang kahoy. Habang pumipirma siya, narinig niya ang malakas na tunog ng kulog mula sa kalangitan. Paparating nga ang bagyo, ngunit para kay Carmen, ang ulan ay hindi na simbolo ng kalungkutan, kundi isang paraan upang linisin ang lupa para sa isang bagong anihan. Ang panahon ay isang mabisang manggagamot, ngunit isa ring malupit na hukom na naglalantad ng tunay na kulay ng bawat puso. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba isang kisap mata lamang sa laki ng mga pagbabagong naganap. Sa gitna ng malawak na lupain sa Rizal na dati ay puro talahib at putik, nakatayo na ngayon ang isang modernong gusali na gawa sa kawayan at salamin. Ito ang sentro ng operasyon ng Puso ng Pag-asa. Ang bango ng pinatuyong sambong, luyang dilaw at sariwang tanglad ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan sa sinumang dumarating. Si Carmen ay nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Hindi na siya ang babaeng may madungis na mukha at basang tsinelas. Suot niya ang isang eleganteng puting linen na blusa. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos sa isang malinis na bon, at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Bagamat may mga bakas pa rin ng seryosong pantatrabaho ang kanyang mga palad, ang mga ito ay malinis na at tila nagiliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Madam Carmen, narito na po ang listahan ng mga batang bibigyan natin ng scholarship para sa susunod na semestre. Ang magalang na boses ng kanyang sekretarya ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Tumango si Carmen nang may matamis na ngiti. Salamat, Maria. Siguraduhin mong ang mga mapipili ay iyong mga anak ng mga magsasaka at manggagawa na katulad ko noon. Iyong mga walang boses, ngunit may pangarap. Habang masagana ang daloy ng buhay para kay Carmen, kabaligtaran naman ang nangyayari sa lungsod. Sa loob ng kanilang mansyon, ang ingay ng pagtatalo ay tila naging musika na ng bawat umaga. Javier! Ano na namang balita mula sa bangko? Bakit hindi ko magamit ang credit card ko sa mall? Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Ang matinis na boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw mula sa sala, patungo sa kwarto ni Javier. Nakaupo si Javier sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang puting coat ay nakasampay sa isang tabi. Tila ba nawala na ng ningning? Clarissa, intindihin mo naman. Naka-freeze pa rin ang mga account ko dahil sa peste investigasyon na yan. Hindi ko alam kung sino ang nagsumbong. Pero tila ba alam nila ang bawat sentimong pumasok sa account ko noong nasa abroad pa si Carmen? Wala akong pakialam. Bulyaw ni Clarissa habang pabalibag na ibinabagsak ang kanyang mamahaling bag sa sahig. Sabi mo doktor ka. Sabi mo yayaman tayo. Pero ngayon, pati pambayad sa kuryente, kailangan ko pang hingin sa mami ko. Pumasok si Doña Matilda sa kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng pag-aalala at galit. Javier, anak, baka naman pwedeng hanapin mo si Carmen. Baka naman pwedeng makiusap ka sa kanya na bawiin ang anumang reklamo. Sigurado akong siya ang may gawa nito. Sino pa ba ang nakakaalam ng lahat ng padala niya kundi siya lang? Tumiin si Javier sa kanyang ina nang may halong pagkamuhing sa sarili. Nay, tinapakan ko ang pera sa harap niya. Itinapon ko siya sa kalsada na parang basura. Sa tingin niyo ba, kakausapin niya pa ako? Ni Javier sa gitna ng kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang hanapin ang numero ni Carmen. Nang pindutin niya ang call, ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na gumagana ang numerong iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding lumbay,
Isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng anumang aircon. Napagtanto niya na ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ng walang kapalit ay ang taong mismong itinaboy niya. Sa isang sikat na lifestyle magazine na nakapatong sa mesa, nakita ni Javier ang isang artikulo tungkol sa The Mysterious Woman of Hope. May litrato roon ng isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa malawak na taniman ng mga halamang gamot. Bagamat hindi nakikita ang mukha, ang hugis ng balikat nito at ang paraan ng pagtayo ay tila pamilyar kay Javier. Ngunit agad nang itinigil ang pag-iisip. Hindi! Imposible! Sabi niya sa sarili. Si Carmen ay isang hamak na manggagawa lamang. Hindi niya kayang abutin ang ganitong katanyagan. Isang gabi, habang naglalakad si Carmen sa kanyang taniman, nakita niya ang isang matandang babaeng nagtatrabaho sa pag-aani. Ang matanda ay tila nahihirapan dahil sa kanyang likod. Lumapit si Carmen, kinuha ang basket mula sa matanda, at siya na mismo ang nagpatuloy sa pag-aani. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Sela. Magpahinga na kayo. Ako na ang tatapos nito. Sabi ni Carmen sa malambing na tinig. Salamat po, Madam Carmen. Napakabuti niyo pong tao. Hindi ko akalaing ang may-ari ng lahat ng ito ay marunong pang humawak ng basket. Sagot ng matanda nang may luha sa mga mata. Mumiti si Carmen habang dinarama ang bigat ng basket sa kanyang braso. Nanay, bago ako naging madam, ako muna ang basket na ito. Puno ng bigat, ngunit laging may puwang para sa mga bagong bunga. Sa pagtatapos ng gabi, nakatanggap si Carmen ng isang mahalagang dokumento mula kay Mang Carding. Carmen, tapos na ang investigasyon. Ang lahat ng ebidensya ng maling paggamit ng pondo at panloloko ni Javier ay nasa kamay na natin. Isang salita mo lang at mawawalan siya ng lisensya. Tinitigan ni Carmen ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis dahil sa galit. Sa halip, ito ay puno ng isang tahimik na kapangyarihan. Huwag muna, Mang Carding, bulong ni Carmen habang dahan-dahang itinitiklop ang papel. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, mas masakit ang dahan-dahang pagkatuyo ng isang punong walang ugat. Cliffhanger. Habang naglalakad si Javier, patungo sa kanyang sasakyan sa parking lot ng ospital, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding hilo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginagamit niya sa pag-oopera, ay nagsimulang manginig ng hindi niya mapigilan. Isang misteryosong katanungan ang nabuo sa hangin. Ito na ba ang simula ng kanyang paniningil? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang kanyang sariling katawan? Ang kayabangan ay isang patibong. Itataas ka nito sa pinakamataas na pedestal upang mas maging malakas ang lagapak ng iyong pagbagsak. Ang malamig at matalim na liwanag ng operating room ay bumabalot sa buong silid, tila isang walang awang mata na nakatitig sa bawat galaw ni Javier. Hawak niya ang isang maliit na scalpel, handa nang gawin ang isang masela na hiwa sa puso ng pasyente. Ito ang kanyang mundo. Ang lugar kung saan siya ay itinuturing na Diyos. Kung saan ang kanyang mga utos ay sinusunod ng walang tanong. At kung saan ang kanyang mga kamay ay itinuturing na milagro. Ngunit sa kalagitnaan ng nakabibinging katahimikan na sinasabayan lamang ng pantay at malamig na ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng pasyente, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa braso ni Javier. Nagsimula ito bilang isang magaang panghingimay mula sa kanyang siko, pababa sa kanyang pulso, hanggang sa tuluyang umabot sa kanyang mga daliri. Sinubukan niyang higpitan ang paghawak sa bakal. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na kalmahin ang kanyang mga ugat, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang manginig ng kusa. Isang panginginig na hindi niya makontrol, tila ba may sariling pag-iisip ang kanyang mga kalamnan na nagre-rebelde laban sa kanya. Dr. Javier, are you all right?
Ang boses ng pambansang head nurse ay basag at may halong pag-aalala. Bago pa man siya makasagot, isang matalim na alingaw-gaw ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng silid nang bumagsak ang scalpel mula sa kanyang nanginginig na mga daliri patungo sa malamig na sahig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng operating room. Ang lahat ng mga mata ng kanyang mga kasamahang doktor at nurse ay nakatutok sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Binabasa ang loob ng kanyang surgical mask. Mabilis na lumapit ang senior surgeon at kinuha ang pwesto niya. "Step back, Dr. Javier. Ako na ang tatapos nito. Lumabas ka na." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa natitirang dignidad ni Javier. Sa paghubad niya ng kanyang surgical glove sa labas ng silid, tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ito ang mga kamay na ipinagmalaki niyang masyadong malinis at maharlika para hawakan ang magagaspang at maduduming kamay ni Carmen. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang silbi. Hindi kayang humawak ng kahit isang maliit na instrumento nang hindi nanginghinig. Ito ang kanyang golden moment. Ang tahimik, ngunit nakamamatay na realisasyon na ang katawan na kanyang pinuhunan gamit ang pawis at dugo ng iba ay nagsisimula ng maningil. Pagkalipas ng isang oras, nakaupo si Javier sa harap ng malawak na mahogany desk ng hospital director. Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at puno ng tensyon. "Javier, your hands are your life in this profession. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong mga daliri, isa kang panganib sa mga pasyente natin." Malamig na wika ng direktor habang pinag-iisang tabi ang file ni Javier. "Added to that, the board is heavily concerned about your frozen assets and the ongoing investigation regarding your finances. I am suspending you indefinitely, effective immediately. Kailangan mo ng buong medical clearance bago ka muling makatapak sa operating room." "Sir, hindi niyo pwedeng gawin ito. Isa ako sa pinakamagaling na surgeon ng ospital na ito. Pagod lang ako, I just need a few days of rest." Pakiusap ni Javier. Ang kanyang boses ay tumataas, pilit na kumakapit sa kanyang gumuguhong imahe. Umiling lamang ang direktor. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. "Go home, Javier. Get yourself checked. Hanggang hindi maayos ang sakit mo at ang kaso mo, wala kang lugar sa ospital ko." Nang umuwi si Javier sa kanilang malaking bahay, sinalubong siya ng masiding init dahil nakapatay ang sentralisadong aircon. Sa gitna ng sala, naglalakad ng paroot parito si Doña Matilda. Hawak ang patong-patong na mga sobre ng bayarin na may nakatatak na pulang babala ng diskoneksyon. "Javier, mabuti naman at umuwi ka ng maaga. Pinutulan na tayo ng linya ng internet at telepono kaninang umaga. Nasaan na ang Clarissa mo? Umalis kasama ang mga kaibigan niya habang tayo rito ay nagtitiis sa init. Kailangan nating magbayad ng kuryente bukas, kundi puputulan na rin tayo." Bungad ng kanyang ina, ang boses nito ay matinis at puno ng paninisi. Hindi sumagot si Javier. Naglakad siya patungo sa hapagkainan. Ang parehong lamesang pinagbabaan niya ng divorce paper kay Carmen, mahigit 1 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang basong babasagin upang isalin ang tubig mula sa pitsel. Ngunit sa sandaling buhatin niya ang baso, muling umatake ang matinding pang-inginig. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang mahinang pagkakahawak. Isang malakas na lagutok ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa kusina at ang malamig na tubig ay kumalat sa makinis na kahoy, tumutulo pababa sa sahig na tila mga luhang hindi niya kailanman iniluha para sa dating asawa. Napasinghap si Doña Matilda, binitawan ng matanda ang mga bill at mabilis na lumapit sa anak. "Diyos ko, Javier! Anong nangyayari sa mga kamay mo? Bakit nanginginig ka?" Ang bakas ng takot sa mukha ni Matilda ay hindi dahil sa pag-aalala sa kalusugan ng anak,
kundi sa katotohanang ang kaisa-isang pinagkukunan nila ng yaman ay unti-unti nang nasisira. Bago pa man makasagot si Javier, ang awit ng kanyang mobile phone sa kanyang bulsa ay pumunit sa katahimikan ng silid. Nanginginig ang mga daliri na sinagot niya ito. Si Dr. Mendoza ang nasa kabilang linya, ang neurologist na lihim niyang kinonsulta noong nakaraang linggo matapos maramdaman ang mga unang sintomas. Javier, lumabas na ang resulta ng MRI at nerve conduction test mo. Ang boses ni Dr. Mendoza ay mabigat at maingat, tila naghahatid ng balita ng kamatayan. It's a rare degenerative neurological syndrome. Mabilis ang pagkalat nito sa mga ugat mo. Walang gamot dito sa Pilipinas. At kung hindi ito maaoperahan ng isang espesyalista sa lalong madaling panahon, hindi lang panghinginig ang aabutin mo. You will be completely paralyzed from the neck down in less than a year. Natuyo ang lalamunan ni Javier. Ang mga salita ay tila mga pabigat na iginapos sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa isang malalim at madilim na karagatan. Magkano ang kailangan para sa operasyon? Nasa humigit kumulang 20 milyong piso, Javier. Kailangan paliparin ang espesyalista mula sa Amerika at ang equipment na gagamitin ay hindi sakop ng insurance mo. 20 milyon. Naka-freeze ang lahat ng kanyang pera. Lubog siya sa utang. Unti-unti nang ibinebenta ni Clarissa ang kanyang mga gamit. Wala siyang kahit 100,000 sa kanyang pitaka. Bumagsak ang mga tuhod ni Javier sa sahig, katabi ng mga basag na salamin at kirot ng pagkabigo. Habang humahagulgol si Doña Matilda sa tabi niya, paulit-ulit na tinatanong kung ano ang mangyayari sa kanilang karangyaan. Isang pangalan ang ibinulong ng doktor sa kabilang linya bilang huling pag-asa. Javier, may isang pribadong foundation na kilalang nagpopondo ng mga ganitong kalalang kaso para sa mga pasyenteng walang kakayahan. Sila lang ang may sapat na yaman at koneksyon sa mga dayuhang doktor. Baka gusto mong lumapit sa puso ng pag-asa? Iwanan mo na ang braso ko, Javier. Hindi ako nag-asawa ng isang lalaking. Kahit kutsara, ay hindi na kayang hawakan ng diretsyo. Ayokong maging nurse ng isang paralitiko. Ang boses ni Clarissa ay matalim at walang bakas ng pag-ibig na dati ay ipinangangako niya sa tuwing binibighan siya ni Javier ng mamahaling alahas. Sa gitna ng kanilang magulo at madilim na sala, mabilis na isinisiksik ni Clarissa ang kanyang mga huling gamit sa isang mamahaling maleta. Ang bawat kaluskos ng tela at paghila ng zipper ay tila isang hatol ng kamatayan sa pagsasama nilang binuo sa ibabaw ng pagkawasak ng buhay ni Carmen. Sinubukan ni Javier na abutin ang kamay ni Clarissa. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig ng malakas. Tila ba may isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat na pilit na binabasag ang kanyang kontrol. Clarissa, sandali lang. Mag-oopera ako, gagaling ako. Kailangan ko lang ng pera para sa espesyalista. Huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Clarissa bago niya tinabig ang nanginginig na kamay ni Javier. Operasyon? Saan ka kukuha ng 20 milyon? Naka-freeze ang bank accounts mo. Puno ng utang ang bahay na ito. At balita ko ay kakanselahin na rin ang lisensya mo dahil sa mga anomalaya sa pondo. Javier, naging kasama kita dahil sa kinang mo bilang doktor. Ngayong, wala na ang kinang na yan. Wala na ring dahilan para manatili ako. Kanyang pagbagsak. Pinanood ni Javier ang paglayo ni Clarissa habang ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na sumasara sa hangin. Ang mga kamay na dati ay itinuturing niyang banal at tili ay ngayon ay naging simbolo ng kanyang kawalan ng halaga. Napagtanto niya na ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya sa rurok ng kanyang tagumpay ay mga anino lamang na naglalaho sa sandaling dumating ang dilim. Hindi pa natatapos ang gabi nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang malaking gate. Ngunit hindi ito si Clarissa na nagbago ang isip. 3 lalaking naka-Amerikana ang nakatayo roon,
May hawak na mga legal na dokumento at mga sticker na kulay pula. Dr. Javier, kami ay mula sa bangko. Dahil sa hindi niyo pagbabayad ng loan sa loob ng 6 na buwan, kailangan na naming i-foreclose ang property na ito. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay. Ang boses ng lalaki ay mechanical at walang emosyon. Tila ba nagbabasa lamang ng isang ordinaryong balita? Isang malakas na pagsigaw ang narinig mula sa loob ng bahay. Si Doña Matilda ay tumatakbo pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis. Hindi niyo pwedeng gawin ito! Sa amin ang bahay na ito! Javier, anak, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan mong doktor. Sabihin mo sa kanila na bibilhin natin ang oras. Napaupo si Javier sa sahig sa gitna ng mga sticker na idinidikit sa kanyang mga gamit. Ang bawat pagdikit ng sticker sa kanyang mga mamahaling sofa at telebisyon ay tila isang tatak ng kahihiyan. Nay, wala na tayong pera. Wala na ring kaibigang sasagot sa tawag ko. Ang lahat ng itinanim ko sa kanila ay hangin. Kaya hangin din ang inaani ko ngayon. Kasalanan mo ito. Biglang bulyaw ni Matilda. Ang kanyang boses ay puno ng paninisi sa halip na pag-aalala. Kung hindi ka naging pabaya sa pera, hindi tayo aabot sa ganito. Ang galing-galing mong doktor, pero hindi mo man lang maipagtanggol ang bahay natin? Napakawalang kwenta mo! Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Naalala ni Javier kung paano niya tinawag na walang kwenta si Carmen noon. Ngayon, ang salitang iyon ay ibinabalik sa kanya ng mismong taong kinampihan niya laban sa kanyang dating asawa. Kinabukasan, sa ilalim ng matirik na araw, naglalakad si Javier at Doña Matilda sa kalsada, bit-bit ang iilang bag na natira sa kanila. Dahil sa matinding pananakit ng kanyang katawan at ang hindi mapigil na panginginig, napilitan si Javier na pumila sa isang public health center, ang lugar na dati ay tinatawag niyang pugad ng mga hampas lupa. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng maraming tao, ang ingay ng mga batang umiiyak, at ang init ng siksikang waiting area ay tila isang impyerno para sa kanya. Nakaupo siya sa isang mahabang bangkong kahoy, habang ang mga tao sa paligid niya ay nakatingin sa kanyang maruming polo shirt. Susunod, Javier Santos! Sigaw ng isang nurse na mukhang pagod na pagod. Pumasok si Javier sa maliit na opisina ng doktor. Isang batang doktor ang nakaupo roon. Mukhang bago pa lamang sa serbisyo. Nang basahin ng batang doktor ang pangalan ni Javier, natigilan ito. Dr. Javier Santos? Ang sikat na surgeon mula sa St. Jude Hospital? Ikaw ba talaga yan? Napayuko si Javier. Ako nga. Pero hindi na ako doktor na yon. Pasyente na ako. Pagkatapos siyang suriin, umiling ang batang doktor ng may lungkot. Dr. Javier, ang sakit niyo ay nangangailangan ng high-end technology. Wala kaming ganoon dito sa public clinic. Pero meron akong narinig. Ang Puso ng Pag-asa Foundation ay nag-o-offer ng tulong para sa mga rare neurological cases. Sila lang ang pag-asa mo ngayon. Kinuha ni Javier ang lukot na brochure mula sa kamay ng nurse. Ang pangalang Puso ng Pag-asa ay muling lumitaw sa harap niya, tila isang bituin sa gitna ng madilim na langit. Ngunit sa ilalim ng brochure, may nakasulat na isang babala. Ang tulong ay ibinibigay lamang sa mga taong marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali at handang maglingkod sa kapwa. Nay, bulong ni Javier habang lumalabas sila ng klinik. Pupunta tayo sa kanila. Kahit lumuhod ako sa harap ng may-ari ng foundation na yan, gagawin ko. Gusto kong mabuhay. Hindi alam ni Javier na sa sandaling iyon, sa loob ng isang malawak at malamig na opisina na puno ng bango ng mga sariwang bulaklak, tinitignan ni Carmen ang kanyang medical file. Ang mga daliri ni Carmen ay dahan-dahang humahaplos sa litrato ni Javier. Isang litratong kuha sa isang lumang ED, kung saan mukha pa siyang tao.
Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Malapit na, Javier. Malapit na tayong magkita sa kalsadang ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Cliffhanger. Habang papalapit si Javier sa gate ng Puso ng Pag-asa Foundation ng sumunod na araw, isang malaking itim na sasakyan ang lumabas. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang mga mata ni Javier at ng babaeng nasa loob. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala niya ang mga mata ng babaeng itinapo niya sa putikan 1 taon na ang nakalilipas. Hindi maaari. Namamalikmata lang ako. Ang boses ni Javier ay tila isang hungkag na tunog na nagmula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga paa sa tapat ng malaking bakal na gate ng foundation. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang humarurot palayo. Iniiwan ang usok at ang imahe ng isang babaeng may mga matang kasing talim ng kidlat, ngunit kasing lalim ng karagatan. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, ay ang parehong mga matang huling nakita ni Javier na basa ng luha sa ilalim ng ulan. Ngunit ngayon, wala na ang luha. Ang naroon ay isang kislap ng tagumpay na hindi niya kayang abutin. Ano ba, Javier? Huwag kang tumayo riyan na parang tuod. Pasok na tayo bago pa tayo abutan ng gutom. Maktol ni Doña Matilda habang hinihila ang braso ng anak. Ang matanda ay tila hindi napansin ang sasakyang dumaan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makapasok sa malamig na silid ng foundation upang takasan ang init ng kalsada. Pumasok sila sa labi ng Puso ng Pag-asa. Ang bawat hakbang ni Javier sa makintab na sahig na marmol ay tila isang paglapastangan sa kaayusan ng lugar. Ang kanyang sapatos ay pudpud na at may bahid ng putik mula sa kalsada, habang ang mga taong naglalakad sa paligid ay maayos ang pananamit at may mga ngiti ng pag-asa. Ang bango ng lavender at sariwang eucalyptus ay humahalimuyak sa hangin, isang matinding kaibahan sa amoy ng pawis at alikabok na dala nilang mag-ina. Lumapit sila sa reception desk. Isang magandang babae na may malambing na tinig ang bumate sa kanila. Magandang araw po. Paano po namin kayo matutulungan? Nandito kami para sa tulong medikal ng anak ko. Mabilis na sagot ni Matilda. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi magmukhang kaawa-awa. Siya ay isang doktor, si Dr. Javier Santos. Kailangan niya ng espesyalistang operasyon sa lalong madaling panahon. Tumingin ang receptionist kay Javier, pagkatapos ay sa kanyang nanginginig na mga kamay na pilit niyang itinago sa bulsa ng kanyang pantalon. Mayroon po ba kayong referral mula sa inyong attending physician? At ang inyong financial assessment records? Inilabas ni Javier ang mga lukot na papel mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga daliri ay muling nang-inginig. Naglilikha ng tunog ng kumakaluskos na papel sa gitna ng tahimik na lobby. Sa bawat segundo ng paghihintay, nararamdaman ni Javier ang bigat ng bawat mata na nakatingin sa kanya. Siya, na dating naglalakad sa mga pasilyo ng ospital na may taas na pagmamalaki, ay ngayon ay isang numero na lamang sa mahabang listahan ng mga nangangailangan. Nang kahihiyan, habang naghihintay sa mahabang bangko, nakita ni Javier ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng lobby. Nakita niya ang isang lalaking may malalim na eyebags, gusot na damit at isang mukhang puno ng takot. Hindi niya makilala ang sarili. Ang Dr. Javier Santos na kilala ng lahat ay matagal na palang namatay kasabay ng kanyang integridad. Dr. Santos? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Inangat ni Javier ang kanyang ulo at nakita si Mang Carding. Ang matanda ay suot ang isang maayos na uniforme ng foundation, mukhang malusog at kagalang-galang. Mang Carding? Ikaw ba yan? Tumango ang matanda, ngunit walang ngiti sa kanyang mga labi. Ako nga, Javier. O dapat ko bang sabihing doktor? Sumunod kayo sa akin.
Ang aming CEO ay handang makipagkita sa inyo para sa inyong kaso. CEO? Tanong ni Matilda habang mabilis na tumatayo at inaayos ang kanyang buhok. Salamat sa Diyos. Siguradong mauunawaan niya ang kalagayan ng anak ko. Sabihin mo sa kanya, Mang Carding, na malaki ang maitutulong ni Javier sa foundation niyo kapag gumaling na siya. Hindi sumagot si Mang Carding. Iginiya niya sila patungo sa isang pribadong elevator. Ang tunog ng dahan-dahang pagsasara ng pinto ng elevator ay tila isang hudyat ng pagpasok sa isang bagong mundo. Habang paakyat sila sa pinakamataas na palapag, nararamdaman ni Javier ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat numero ng palapag na umiilaw ay tila isang tibok ng kanyang pusong nanginginig. Huminto ang elevator at bumukas sa isang malawak na pasilyo na may carpet na kulay asul. Sa dulo nito ay isang pintong gawa sa mabigat na kahoy na may nakasulat na gintong letra. Office of the Chairperson. Binuksan ni Mang Carding ang pinto. Pasok kayo! Ang loob ng opisina ay napapaligiran ng mga bintanang salamin na nagpapakita ng buong ganda ng Kalahang Maynila. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong silid. Sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa teakwood, nakatalikod ang isang silya. Magandang hapon po, Chairperson! Simula ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Ako po si Javier Santos. Lumapit po ako dahil wala na po akong ibang matatakbuhan. Ang aking karamdaman ay mabilis na lumalala at ang foundation niyo lamang ang may kakayahang magligtas sa akin. Dahan-dahang uminog ang silya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naglaho. Si Carmen ay nakaupo roon, suot ang isang eleganteng itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang maputla, ngunit nagniningning na balat. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo ay ngayon ay maayos at may hawak na isang mamahaling pluma. Tinitigan niya si Javier nang walang anumang emosyon sa mukha. Walang galit, walang tuwa. Tanging isang malamig na profesionalismo. Carmen, ang pabulong na sambit ni Javier. Napasinghap si Doña Matilda. Ikaw? Paanong naging chairperson ka ng foundation na ito? Isang katulong lamang ang pamilya mo sa probinsya. Siguradong ninakaw mo ang pera ni Javier. Hindi man lang kumurap si Carmen sa bulyaw ni Matilda. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang pluma at tiningnan ang matanda. Ang perang sinasabi niyo, Doña Matilda, ay ang perang ipinadala ko mula sa minahan na ginamit niyo sa luho habang ako ay nagdurusa sa ilalim ng lupa. Ang foundation na ito ay itinayo mula sa bawat patak ng pawis na itinapon niyo. Kaya kung mayroon mang magnanakaw sa silid na ito, alam nating lahat kung sino yon. Natahimik si Matilda. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis dahil sa iyang naramdaman. Samantala, si Javier ay hindi makapansalita. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly, at kung hindi lamang siya nakahawak sa likod ng silya, baka bumagsak na siya sa sahig. Javier! Tawag ni Carmen sa kanyang pangalan. Ang boses nito ay para isang himig na dati niyang kinagigiliwan. Ngunit ngayon ay tila isang tunog ng hatol. Binasa ko ang iyong medical file. Ang iyong degenerative syndrome ay nasa critical na yugto na. Ang espesyalista mula sa Johns Hopkins ay nasa ilalim ng aking payroll. Ang gamot na kailangan mo ay nasa loob ng aking laboratorio. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Javier. Carmen, please, iligtas mo ako. Alam kong marami akong pagkakamali pero ayokong maging paralitiko. Gusto ko pang maging doktor. Tumayo si Carmen at lumapit sa malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng magliwanag. Gusto mong iligtas kita? Ang lalaking nagtapon sa akin sa putikan? Ang lalaking nagbigay sa akin ng divorce papers sa gabi ng kanyang tagumpay?
Lumingon si Carmen at sa pagkakataong ito, nakita ni Javier ang isang bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang lungkot ng isang babaeng namatay na ang dating pag-ibig. Iligtas kita para ano, Javier? Para muli mong saktan ang ibang tao? Para muli mong ituring na basura ang mga taong nagmamahal sa'yo? Hindi, Carmen. Nagbago na ako. Pangako! Sigaw ni Javier habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang dating asawa. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Carmen. Kinuha ni Carmen ang isang folder mula sa kanyang mesa at itinapon ito sa harap ni Javier. Kung gusto mong mabuhay, mayroong isang kondisyon. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Kahit ano ay gagawin ko. Cliffhanger. Tinitigan ni Carmen si Javier ng diretso sa mga mata, isang tingin na tila humahalukay sa kanyang kaluluwa. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang kasunduan na kapag gumaling ka na, hinding-hindi ka na muling hahawak ng scalpel para sa pera. Gugugulin mo ang susunod na 28 taon ng iyong buhay bilang isang volunteer medic sa pinakamalayong kabundukan ng Mindanao. Walang sweldo, walang karangyaan, at walang pangalang Dr. Javier Santos. Ikaw ay magiging isang ordinaryong lingkod ng mga taong dati mong kinamumuhian. Napatitig si Javier sa dokumento. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang karera, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabilang banda ay ang kanyang buhay mismo. Paano kung tumanggi ako? Isang misteryosong katanungan ang naiwan sa hangin nang dahan-dahang tumalikod si Carmen. Kung gayon, ihanda mo na ang iyong sarili sa isang buhay na ang tanging magagalaw mo na lamang ay ang iyong mga alaala ng pagsisisi. Ang desisyon ay nasa iyo, Javier. 28 taon? Carmen, nababaliw ka na ba? Parang ginawa mo ng alipin ng anak ko. Isang iginagalang na doktor si Javier, hindi isang manggagawa sa bukid. Ang boses ni Doña Matilda ay pumutok sa loob ng tahimik na opisina, kasing talim ng basag na kristal. Ang kanyang mga kamay na may suot pang iilang natitirang alahas ay nanginginig sa galit habang dinuduro ang dokumentong nasa ibabaw ng lamesa. Ngunit si Carmen ay nanatiling kalmado. Hindi siya kumikibo, tila isang estatwa ng marmol na hindi tinatablan ng anumang bagyo. Dahan-dahang kinuha ni Carmen ang dokumento at muling binasa ang bawat kataga rito. Pagkatapos, tumingin siya kay Javier na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa sahig. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. 28 taon, Doña Matilda. Iyan ang eksaktong bilang ng taon na natitira sa serbisyo ni Javier bago siya umabot sa edad ng pagreretiro. Gusto niyo ng hustisya? Iyan ang hustisya. Ang bawat taon na itatrabaho niya ng walang bayad ay kabayaran sa bawat patak ng pawis na ninakaw niyo sa akin. Pero, Carmen, ang boses ni Javier ay halos hindi lumalabas. Puno ng pait at pagsisisi. Paano ang pangarap ko? Paano ang pangalan ko? Ang pangarap mo ay itinayo sa ibabaw ng aking bangkay, Javier. Malamig na tugon ni Carmen. Ang pangalan mo? Ang pangalang Dr. Javier Santos ay matagal na palang nabulok sa sandaling mas pinili mo ang kinang ng salapi kaysa sa dangal ng iyong sinumpaang tungkulin. Ngayon, mamili ka. Ang iyong pangalan o ang iyong buhay? Isang matinding pangiinig ang muling dumaan sa buong katawan ni Javier. Ang kanyang kaliwang binti ay nagsimula ng manigas at ang kanyang paniin ay bahagyang nagdidilim. Ramdam niya ang dahan-dahang pagkamatay ng kanyang mga ugat. Tila ba may mga uod na kumakain sa kanyang kakayahang kumilos? Sa gitna ng karangyaan ng opisina ni Carmen, naramdaman niya ang amoy ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang status ay walang silbi
kung hindi na siya makakahinga sa susunod na buwan. Napatingin si Javier sa kanyang sariling refleksyon sa makintab na lamesang gawa sa teak wood. Nakita niya roon ang isang anino ng lalaking dati ay tinitingala. Ngayon, ang nakikita niya ay isang pulubi na nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. "Pirmahan mo na, Javier! Ano pa ang hinihintay mo?" Biglang bulyaw ni Matilda. Ang tono nito ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa desperasyon. "Ayokong mamatay ka. Sino ang mag-aalaga sa akin kung paralitiko ka na? Sino ang kukuha ng pera para sa atin?" Lumingon si Carmen kay Matilda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa. Hindi ang uri ng awa na nagpapatawad, kundi ang awa na ibinibigay sa isang nilalang na hindi alam ang tunay na halaga ng pag-ibig. "Nakikita mo ba, Javier? Hanggang sa huling sandali, ang tinitignan pa rin ng iyong ina ay kung ano ang pakinabang niya sa iyo. Ganyan din ang ginawa niyo sa akin noon. Ginamit niyo ako bilang puhunan, at nang wala na akong maibigay, itinapon niyo ako." Kinuha ni Javier ang pluma mula sa kamay ni Carmen. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig ng husto. Tila ba ayaw nitong sumunod sa utos ng kanyang isip. Ang dulo ng pluma ay lumika ng isang maliit na mansanang tinta sa ibabaw ng puting papel. Sa bawat titik na isinusulat niya, nararamdaman niya ang pagpunit sa kanyang sariling pagkatao. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay simbolo ng pagsuko ng kanyang kalayaan. Nang matapos ang huling titik, binitawan ni Javier ang pluma. Isang tunog ng pagbagsak ng bakal sa kahoy ang umalingaw-ngaw sa silid. Napayuko siya. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na lamesa ni Carmen at doon ay humagulgol siya ng walang tunog. Isang tahimik na pagtangis ng isang lalaking nawala ng lahat upang mabuhay. Inabot ni Carmen ang dokumento at mabilis na tinatakan ito ng selyo ng foundation. "Mang Carding," tawag niya sa intercom. "Ihanda ang medical airlift. Tawagan ng espesyalista sa Amerika. Sabihing mayroon tayong pasyenteng nangangailangan ng agarang operasyon." Tumayo si Carmen at lumapit sa nakaluhod na si Javier. Hindi niya ito hinawakan. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa lalaki. "Iligtas ang iyong buhay ay ang madaling bahagi, Javier. Ang mahirap na bahagi ay ang pananatiling buhay habang araw-araw mong naalala ang lahat ng iyong nawala." Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang medical orderly kasama si Mang Carding. Maingat nilang binuhat si Javier upang ilagay sa isang wheelchair. Si Doña Matilda ay susunod sana, ngunit hinarang siya ni Mang Carding. "Doña Matilda, ang kontrata ay para lamang kay Javier," sabi ni Mang Carding sa seryosong tinig. "Mula ngayon, ang tirahan niyo ay hindi na sakop ng aming responsibilidad. Marahil ay oras na para subukan niyo namang magtrabaho para sa sarili niyo." Nanlaki ang mga mata ni Matilda. "Ano? Carmen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang ina ng asawa mo." Tumingin si Carmen ng diretso sa matanda. "Dati yon, Matilda. Sa papel na pinirmahan ni Javier, siya ay isang volunteer lamang. Wala siyang karapatang magdala ng pamilya. At sa pagkakaalam ko, wala na rin kayong bahay na babalikan. Marahil ang iilang alahas na natira sa inyo ay sapat na para sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles." Cliffhanger. Habang itinutulak si Javier palabas ng silid, lumingon siya sa huling pagkakataon kay Carmen. Ang huling nakita niya bago sumara ang pinto ng elevator ay si Carmen, na dahan-dahang tinatabunan ang kanyang muka gamit ang kanyang mga palad. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Javier. Ang pagligtas ba sa kanya ay isang gawa ng awa? O ito ang pinakamasakit na paraan ni Carmen upang iparamdam sa kanya ang habambuhay na pagkakaalipin sa kanyang sariling konsensya? Hubarin mo na ang iyong yabang, Javier. Sa loob ng silid na ito, hindi ka ang doktor na tinitingala. Isa ka na lamang katawang,
pilit naming ibinabalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang boses ng head nurse ay walang emosyon habang inilalatag nito ang asul na gown sa ibabaw ng kama ni Javier. Ang tela ng gown ay manipis at tila malamig sa paningin. Sa bawat pag-alo ng tela, nararamdaman ni Javier ang pagpunit sa huling hibla ng kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling polo shirt, ang huling simbolo ng kanyang pagiging kabilang sa mataas na lipunan, at pinalitan ito ng damit na isang pasyente. Sa loob ng malawak na recovery room ng Puso ng Pag-asa Specialist Center, ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng takot na nagmumula sa balat ni Javier. Ang bawat kalansing ng mga bakal na tray at ang mahinang huni ng mga monitor ay tila mga bulong ng nakaraan na nanunumbat sa kanya. Nakahiga siya sa matigas na kama, habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang kaisipan. Nang pagbabalik loob, tinitigan ni Javier ang puting kisame ng silid. Naalala niya kung gaano karaming pasyente ang dumaan sa kanyang mga kamay noon. Naalala niya kung paano niya tinitignan ang mga ito bilang mga kaso lamang, bilang mga paraan upang kumita ng pera at makakuha ng papuri. Ngayon, siya na ang nasa pwesto nila. Siya na ang umaasa sa habag ng iba. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng titulong nakasulat sa pintuan, kundi sa dami ng taong handang humawak sa iyong kamay kapag hindi mo na ito kayang iangat. Bumukas ang pinto at pumasok si Carmen. Hindi siya suot ng pormal na damit ng isang CEO. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang simpleng puting blusa na nagpapaalala kay Javier sa kanilang mga unang taon sa probinsya. May dala siyang isang basong tubig. "Uminom ka muna," sabi ni Carmen sa mahinahong tinig. Inabot ni Javier ang baso, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng malakas na pag-alog ng tubig. Tumatalsik ang mga butil ng tubig sa kanyang gown at sa kamay ni Carmen. Inaasahan ni Javier na makikita ang pandidiri sa mga mata ng dating asawa. Ngunit, wala siyang nakita, kundi isang malalim na katahimikan. Maingat na kinuha ni Carmen ang baso at inilapit ito sa mga labi ni Javier. Sa bawat paglagok niya ng tubig, nararamdaman ni Javier ang init ng presensya ni Carmen. "Bakit, Carmen?" bulong niya habang pinupunasan ang kanyang labi. "Bakit mo pa ako inililigtas kung gagawin mo rin naman akong alipin sa loob ng 28 taon? Hindi ba mas madaling hayaan mo na lang akong mamatay?" Tumalikod si Carmen at naglakad patungo sa bintana, pinapanood ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Ang kamatayan ay isang madaling takasan, Javier, ngunit ang mabuhay at maranasan ang hirap ng mga taong dati mong tinapakan, iyon ang tunay na pagbabayad puri. Inililigtas ko ang iyong buhay dahil naniniwala ako na may natitira pang tao sa loob ng iyong pusong bato. Gusto kong makita mo ang mundo hindi sa pamamagitan ng iyong stethoscope, kundi sa pamamagitan ng iyong mga mata na nakatingin sa kapwa. Alam mo ba kung saan kita ipapadala? Pagpapatuloy ni Carmen habang lumingon siya, ang kanyang mukha ay nababalot ng sikat ng araw. Sa sitio Maligaya. Iyon ang lugar na pinakamalayo sa sibilisasyon. Doon, ang kuryente ay isang luho at ang gamot ay ginto. Doon mo mararamdaman ang tunay na halaga ng bawat hininga. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Javier. Sitio Maligaya, ang lugar na dati niyang sinusumpa tuwing naririnig niya sa balita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pumasok na ang mga anesthesiologist. Ang paghahanda para sa kanyang operasyon ay nagsimula na. Dr. Santos, tawag na espesyalista mula sa Amerika na inupahan ni Carmen. "I'm going to administer the anesthesia now. Count backward from 10. Habang dahan-dahang lumalabo ang paningin ni Javier, tinitigan niya ang mukha ni Carmen. Ang huling nakita niya bago tuluyang sumara ang kanyang mga mata ay si Carmen
na dahan-dahang lumalapit sa kanya at inilalagay ang isang maliit na rosaryo sa kanyang nanginginig na palad. Ang malamig na butil ng rosaryo ay tila naging isang angkla na nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. 10, 9, 8. Ang boses ni Javier ay unti-unting nawawala. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa araw ng kanyang graduation. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinanggap ang diploma. Sa halip, lumapit siya kay Carmen na nakatayo sa ulanan. Lumuhod siya sa putikan at hinalikan ang magaspang na kamay ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Cliffhanger. Nang matapos ang 12 oras na operasyon, dahan-dahang imulat ni Javier ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang kanyang muka. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mapansin niyang hindi lamang ang kanyang kamay ang hindi niya maramdaman. Ang buong katawan niya ay tila nakabaon sa isang malamig at walang pakiramdam na semento. Isang misteryosong katanungan ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagtagumpay ba ang operasyon? O ito na ang simula ng kanyang habambuhay na pagkakabilanggo sa loob ng sarili niyang katawan? Hindi ko maramdaman. Carmen, bakit wala akong maramdaman? Ang tinig ni Javier ay isang basag na pagsusumamo, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang bawat salita ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang dibdib. Nakahiga siya sa gitna ng malawak na puting kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame na tila isang malaking puting kabaong na dahan-dahang bumababa upang itago siya sa mundo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa, ang kanyang mga binti, ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na troso na walang buhay. Sa gilid ng kama, nakatayo si Carmen. Ang anino niya ay mahaba at madilim sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Javier na basang-basa ng malamig na pawis. Ang haplos ng tila ay tila isang banyagang pakiramdam, isang paalala ng buhay na pilit na kumakawala sa gitna ng kawalan. Normal lang yan, Javier. Ang boses ni Carmen ay mahinahon, walang bakas ng panunuya, ngunit wala ring labis na lambing. Ang anesthesia at ang spinal block ay hindi pa tuluyang nawawala sa iyong sistema. Tagumpay ang operasyon. Ang mga ugat mo ay naayos na ng mga dalubhasa, ngunit ang iyong kakayahang lumakad at kumilos ay nakadepende na ngayon sa iyong sariling determinasyon sa therapy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Javier. Kasabay nito ay ang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa kanyang mga pisngi, patungo sa malinis na unan. Salamat. Salamat, Carmen. Akala ko ay habang buhay na ako magiging bilanggo sa loob ng sarili kong katawan. Ang tunay na bilangguan ay hindi ang iyong katawan, Javier. Tugon ni Carmen habang inilalapag ang bimpo sa isang tray na bakal na lumika ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Ang tunay na bilangguan ay ang iyong konsensya. At ngayong, binigyan ka ng pagkakataong muling makagalaw, huwag mong kalilimutan ang bawat segundong naramdaman mo ang kawalan ng pag-asa. Iyan ang magpapaalala sa iyo sa bawat pasyenteng tinalikuran mo noon. Lumipas ang mga linggo ng masakit at mahirap na physical therapy. Ang bawat hakbang ni Javier sa pasilyo ng ospital ay tila isang pag-akyat sa isang mataas na bundok. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang balanse ay tila isang manipis na sinulid na madaling maputol. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya ay nadarapa, naroon si Mang Carding upang alalayan siya. At sa malayo, laging nakamasid ang mga mata ni Carmen, mga matang hindi nagbibigay ng awa, kundi ng hamon. Sa gitna ng pag-aayos ng kanyang buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga si Javier sa harden ng specialist center, nakita niya ang isang matandang babaeng nakaupo sa labas ng gate.
Ang babae ay gusot ang damit, ang buhok ay gulo-gulo, at may hawak na isang maliit na lata ng barya. Ito ay si Doña Matilda. "Anak! Javier! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Matilda nang makita ang silweta ng kanyang anak sa malayo. Sinubukan itong lumapit sa gate, ngunit hinarang ito ng mga security guard. Nakalayas na si Clarissa. Wala na akong makain. Ang lahat ng alahas ko ay nakuha na ng mga nagpautang sa atin. Javier, makiusap ka kay Carmen. Kahit sa garahe lang niya ako patuluyin. Pinanood ni Javier ang kanyang ina mula sa malayo. Ang pait na naramdaman niya ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa isang babaeng naging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Sinubukan niyang tumayo ng diretso gamit ang kanyang baston. Ang kanyang puso ay kumikirot, ngunit hindi sa paraang nais niyang tumakbo patungo sa kanyang ina. "Mang Carding," tawag ni Javier sa matandang foreman na nasa tabi niya. "Bigyan niyo po siya ng sapat na pera para sa isang buwang pagkain at matuluyan. Ngunit sabihin niyo po sa kanya na ito na ang huling pagkakataon. Sabihin niyo po na ang bawat sentimong ibinibigay ko ay galing sa pondong dapat ay para sa aking gamot. Wala na akong maibibigay pa sa kanya, kundi ang aking panalangin." Ipinadala ni Javier ang tulong, ngunit hindi siya lumapit. Pinanood niya ang kanyang ina na mabilis na kinuha ang pera at umalis nang hindi man lang nagpasalamat, tila ba naghahanap pa ng higit pa. Doon naramdaman ni Javier ang tunay na kalayaan, ang kalayaan mula sa mga maling pagpapahalaga na itinanim sa kanya mula pagkabata. Isang gabi, bago ang kanyang itinakdang pag-alis patungong Mindanao, dinalaw siya ni Carmen sa kanyang silid. May dala itong isang maliit na bag na gawa sa hinabing tela. Inilabas ni Carmen ang isang stethoscope, hindi ang mamahaling ginto na dati ay ipinagmamalaki ni Javier, kundi isang simple at matibay na gamit. "Ito ang gagamitin mo sa sitio Maligaya," sabi ni Carmen habang inilalagay ang stethoscope sa ibabaw ng lamesa. "Ang operasyon ay nagtagumpay upang maibalik ang iyong kakayahang kumilos, ngunit kailanman ay hindi na magiging sapat ang katatagan ng iyong mga kamay para sa maselang surgery. Hindi ka na muling makakahawak ng scalpel, Javier. Ngunit maaari ka pang makinig sa tibok ng puso ng mga taong nangangailangan." Kinuha ni Javier ang stethoscope. Ramdam niya ang lamig ng bakal sa kanyang palad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hustisya ito, hindi ba? Ang kinuha ko sa iyo ay ang iyong buhay at pangarap. Kaya ang kinuha ng tadhana sa akin ay ang tanging bagay na nagpaparamdam sa akin na ako ay makapangyarihan." "Huwag mong isipin na ito ay parusa, Javier," tugon ni Carmen habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. "Isipin mo na ito ay isang pagkakataon upang makita ang ganda ng buhay sa labas ng operating room. Bukas, sa pagsikat ng araw, magsisimula ang iyong 28 taon. Isang araw para sa bawat luha na pumatak sa aking mga mata noong wala ka sa tabi ko." "Carmen," tawag ni Javier bago pa man makalabas ang babae. "Mapapatawad mo ba ako, balang araw?" Huminto si Carmen, ngunit hindi siya lumingon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang tulay. Ang patawad ay hindi ibinibigay, Javier. Ito ay pinaghihirapan. Hanapin mo ang iyong sarili sa gitna ng mga bundok at baka doon, ang sagot ay kusang dumating sa'yo. Cliffhanger, kinabukasan, habang nakaupo si Javier sa loob ng isang luma at maalikabok na van na patungo sa paliparan, tinitigan niya ang bintana. Ang mga gusali ng lungsod ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng mga luntiang puno at malawak na kalangitan. Hawak niya ang kanyang lumang bag at sa loob nito ay ang dokumentong nagtatakda ng kanyang kapalaran. Isang misteryosong katanungan ang nabuo sa kanyang isipan habang nakikita niya ang anino ng isang agila na lumilipad sa malayo.
Sa gitna ng hirap at layo ng sitio Maligaya, makakahanap ba siya ng kapayapaan o ang katahimikan ng bundok ang mas lalong magpapaalingaw-ngaw sa sigaw ng kanyang pagsisisi? Ang bawat takip silim ay hindi dulo ng liwanag, kundi paghahanda para sa isang mas masiglang pagsikat ng araw. 28 taon ang lumipas na tila ba isang mahabang panaginip na dahan-dahang naglaho sa gitna ng hamog ng kabundukan. Sa maliit at payak na klinika ng Sitio Maligaya, ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan ay humahalo sa bango ng pinakuluang dahon ng guyabano. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang sumisilip sa bintanang gawa sa kapis, nagbibigay ng gintong kulay sa mga gamot na maayos na nakahanay sa estante. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang silyang kawayan. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak at ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na guhit ng panahon, mga guhit na hindi dala ng puyat sa operating room, kundi ng pagtawa kasama ang mga bata at pag-iyak kasama ang mga pamilyang kanyang pinagsilbihan. Hawak niya ang isang lumang stethoscope. Ang bakal nito ay kupas na ngunit malinis na malinis. Ito si Javier. Wala na ang nanghinginig na mga daliri. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot na, ay tila may taglay na kakaibang katatagan. Sa loob ng halos 3 dekada, ang mga kamay na ito ay hindi humawak ng scalpel para sa ginto. Sa halip, ang mga ito ay humawak sa kamay ng mga naghihingalong matanda, nagpaanak ng mga sanggol sa ilalim ng liwanag ng gasera, at nagtanim ng mga halamang gamot na itinuro sa kanya ng mga liham ni Carmen. Lolo Javier, salamat po sa paggamot sa aking apo. Ang boses ng isang matandang katutubo ay puno ng pasasalamat habang inilalagay ang isang basket ng mga sariwang prutas sa ibabaw ng lamesa. Ngumiti si Javier, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Walang anuman, Kaselmo. Ang kalusugan ng inyong apo ang pinakamalaking bayad na matatanggap ko. Nang pagtatapos, sa huling araw ng kanyang kontrata, tumayo si Javier at lumakad patungo sa labas ng klinika. Tinitigan niya ang malawak na lambak sa ibaba. Naalala niya ang kanyang ina, si Doña Matilda, na namayapa na 10 taon na ang nakalilipas sa isang maayos na nursing home na lihim na pinundohan ni Carmen hanggang sa huli. Naalala niya ang kanyang sariling kayabangan na tila ba isang banyagang alaala na lamang. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa paanan ng burol. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng may tindig na kasing tatag ng isang puno ng nara. Si Carmen, bagamat bakas na rin sa kanya ang tanda. Ang kanyang kagandahan ay naging mas malalim, kasing ganda ng isang hapon na puno ng katahimikan. Naglakad si Carmen paakyat ng burol. Ang bawat hakbang niya ay tila isang himig ng pag-asa. Huminto siya sa tapat ni Javier. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Tapos na ang 28 taon, Javier. Simula ni Carmen, ang boses niya ay malambing at puno ng kapayapaan. Tumango si Javier. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagtubig. Tapos na, Carmen. At sa bawat araw ng mga taong iyon, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagiging doktor. Natutunan ko na ang pinakamabisang gamot ay hindi ang iniinom, kundi ang presensya ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Inabot ni Javier ang stethoscope kay Carmen. Ibinabalik ko na ito sa'yo. Ang misyon ko ay tapos na. Dahan-dahang hinawakan ni Carmen ang kamay ni Javier, isang hawak na hindi na puno ng pait, kundi ng isang matagal nang hinihintay na pagpapatawad. Hindi mo na kailangang ibalik ang stethoscope na yan, Javier. Yan na ang iyong magiging saksi sa harap ng may kapal na ikaw ay muling naging tao. Carmen, bulong ni Javier. Napatawad mo na ba talaga ako? Tumingin si Carmen sa papalubog na araw. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag. Matagal na, Javier. Noong araw na pinili mong manatili rito kaysa tumakas,
Doon kita pinatawad. Ang pag-ibig ay maaaring mawala. Ngunit ang paggalang sa buhay ay ang nagbubuklod sa atin hanggang huli. Sa huling pagkakataon, tumanaw silang dalawa sa malawak na tanawin. Ang sitio Maligaya ay hindi na lamang isang lugar ng parusa para kay Javier. Ito ay naging kanyang tahanan, ang kanyang dambana ng pagsisisi, at ang kanyang kalsada patungo sa langit. Narito ang sagot sa 3 katanungan ng buhay. Napatawad na ba? Oo, ang patawad ay dumating hindi sa salita, kundi sa mga taon ng paglilingkod at sa katahimikan ng puso. May kapayapaan ba? Ang kapayapaan ay natagpuan ni Javier sa simpleng buhay at ni Carmen sa kanyang tagumpay na may kasamang habag. Anong aral ang naiwan? Ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama. Ngunit ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa pagtanggap na tayo ay pantay-pantay sa harap ng sakit at pag-ibig. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa kabundukan, ang mga bituin ay isa-isang naglitawan, tila mga munting ilaw ng pag-asa na magsisilbing gabay sa kanilang huling paglalakbay patungo sa tunay na pahinga. Ang kwento ni Carmen at Javier ay natapos na, hindi sa isang marangyang piging, kundi sa isang tahimik na paghawak ng kamay sa ilalim ng malawak at mapagpatawad na kalangitan.